So ayan po, magandang araw po sa inyong lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga idol. So andito po kami ngayon sa isang barangay dito sa aming hometown sa bayan ng Kuya po, at meron po kaming ipapakitang property po sa inyo dito. Itong property po ito ay maluwang po siya. Ang sukat po niya is 15 hectare at mahaba po yung kanyang frontage, o yun, maluwang yung frontage. So simula po dun sa kay Boss Alistair at hanggang dun po sa bandaron pa yung boundary niya. So pumunta ko mamaya yung boundary niya doon para malaman natin. At yun nga po, in-estimate ko yung kanyang frontage na sa mga 200 meters po siguro, more or less yung kanyang frontage. At ito nga po ay 15 hectare po ito. Yan, kung nakikita nyo po yan po yung kabuuan ng 15 hectare. Pero kung yung nakikita nyo po yung bahay na yon, ay hindi na po kasama yon, ibang property na po yon. So pag ganun po siya, pahaba na 15 hectare, tapos ang presyo niya is 75 per square meter. At ang maganda po dito, buhay pa daw po yung nakapangalan sa title. So itong property po na ito ay pahili-hili po siya. Ayan po, may part na mataas, may part na mababa, may overlooking. Ayan, at meron din part na flat. Siguro sabihin natin na sa mga 20% o 30% yung kanyang flat, tapos 70 to 80% naman yung kanyang pahili. So itong property nito ay may mga punong ano yan, siguro tumubo lang, pero may mga mangga siya. Mga ilan kayo yung mangga niya? Mga nasa 50 din yun siguro. Nasa mga 50, ganun yung mangga niya. May nagsaka dun sa baba niya. Tapos meron nasasaka sa baba. So dito, meron din power line. Ayan, internet connection meron na rin. Malakas din yung signal. At sementado po yung kalsada. Tignan nyo naman po, 2 lane. At ang maganda rin po dito ay sa mga mahilig po sa mga property na pahili type, may overlooking, may mga mountain view, parang style New Zealand po ito. Medyo madamo nga lang dito, pero itong part kasi na to tinatamnan po nila ng gulay. Tapos ito ay tinatamnan din nila ng kalabasa, mais, palay, mani, kung ano yung pwedeng itanim sa mga ganitong style ng lupa. Yung palay po kasi merong doon sa part na mababa, sa plat po doon, meron silang tinatamnan ng palay doon. Yung siguro yun, yung part na yun, kasi may tanim na palay eh. Tapos sabi mo kanina, yung source of water dito may bukal. Meron mo, sa baba doon. So may bukal, deep well, nawasa, wala pa no? Wala pa. Pero baka sakali, baka malagyan na rin to eh. May ilog doon ba? Sa baba doon? May ilog sa baba. Okay, may ilog daw din po. At may street light no? So solar light. Tignan nyo naman po yung kanyang kalsada. Ay maganda po. So ang presyo po is 75 per square meter. May 5% daw po yung agent. Pero yung tinanong nga daw po ng source po namin, yung capital gain daw, yung obligasyon po nila. Sabi naman po nung may-ari daw po ay pag-usapan nyo na lang daw po in case na pag-usapan nyo yung about doon sa obligasyon po. Pero sa price po, kung gusto nyo pa i-negotiate yung presyo po niya, nasa seller na rin po yun kung magkano yung pag-usapan yung presyo o yung tawad, o kung gusto nyo pa i-negotiate yung price. At yun nga po, kung tinatanong nyo kung magkano yung last price, nakadepende po yan sa may-ari. At mas maganda, i-check nyo po muna ng personal itong property bago po kayo makipagtawaran in case na magustuhan nyo po itong property nito. So located po dito sa bayan ng Kuya po. Ito po yung way na papunta po sa town proper. Kung nakikita nyo bundok po na yun, sa side po doon po yung town proper. So estimate ko po ang layo po niya siguro nasa mga 13 kilometers po siguro. Estimate po yun. Sa T-Flex siguro mga around 20 minutes driving, 20-25 minutes driving po. Pero sementado po lahat yung dadaanan pa natin yan. Pero medyo ano po nga, dahil yung ibang part po ng kalsada sa may provincial road, sa may Talugtog Nueva Ecija road ay inaayos po, under construction po ngayon dahil pinapalitan po yung semento po. Dahil yung iba po kasi ay hindi na magandang daanan. So under construction, kaya
maganda po na at least na mababaguhin po nila yung semento po nung kalsada. So dito sa part na ito ay medyo masukal po siya. Ayan po, at yun nga po, hanggang doon po sa may kawayan yung boundary. Ay hindi, dito pala no, sa may bakod na yan. May fish pond na isa. May fish pan na isa, ayun yung fish pan. Yun po yung fish pan. At may mga kubo rin ba? May kubo? May kubo yan po, sa baba. Doon sa baba. May kubo doon. Kubo lang ito sa akin. Okay. So hanggang ito yung boundary sa may bakod na yan. So yung estimate na sa mga 200 meters siguro. Ayan. So babalikan natin yung ibang part ng property na ito. So ayan, try namin puntahan yung ibang part ng property na ito. At dito nga po yung tinamnan po nila ng kulay. Siguro to ang tinamnan nila dito, ano, sitaw. Utong sa Ilocano. Ayan po. Sitaw sa Tagalog, pero sa Ilocano po, utong ang tawag po namin. O baka may meron pang ano, bunga. Mayroon ba yan? Baka pwede makahingi. Ayan. So, punta natin yung ibang part. At dito na lang. Sa ibang part na yan. So, ganito lang po yung tamo niya. Siguro maganda dito kung may mga kung lalagyan natin ng mga alagang baka, kambing, ay malilinisan po ito. Tsaka itong property na to ay maganda po kasi yung view, maganda yung ambience nga. Tapos sa mahilig po sa nature, baka ito na hinahanap nyo dahil tignan nyo naman po, meron na kayong mountain view dito, Mount Bangkay. Tapos ano, ang ganda ng view, para ka nasa New Zealand, parang isang tourist spot. Ayun lang po yung kalsada sa may poste, sementado po. At may mga bahay na rin po dyan, hindi po nakakatakot din sa area dahil may mga bahay na rin po dyan sa part na yan, may mga kabahayan na dyan. At may mga ano rin po ito, may mga dumadaan, mga sakyan, mga 4 wheels, tricycle, motor. At nagtatanong po kayo kung mayroong pong nice people po dito. Wala po. Dahil kung mayroong pong nice people po dito, wala pong ganyang kalsada. Walang simentadong kalsada, walang power line. Ganyan po. Tapos yun po yung kabahayan po. Kasi yung source po namin, si Boss Cedric, ayan, siya po yung naka-direct po sa naka-SPA. Ayan. Naka-direct po siya sa mismong naka-SPA po. Kaya siya naglapit po sa amin. At ano pa? Ayan. So, may maganda rito oh. Maganda magpatayo ng bahay dito. Ito yung pinaka-sentro, no? Pinaka-center. Maganda din to game farm. Oh, magandang game farm. May katabi na siyang game farm dyan yung sa ano. Yung pwedeng ano, mga manok. Yan. Mga mahiling mag-alaga. Pwedeng rancho. Yan, pwedeng rancho. So, ito yung kubo. Ayan po yung kubo nila. Tapos doon pa yung hand tractor nila. Ayan po. Kung talagang mayroon pong loko-loko po dito, eh wala sana yung tractor dyan. Ayan. So, ayun, may tao dun, no? Sino yun? Uncle mo? Ayun yung deep well. So, tingnan natin yung deep well. Ayan, yung deep well. Tapos yun po yung nasasaka po nila sa part na yan. Tapos, kasama pa yung trick, yung mga yan. Kasama yung mga yan. Okay, maraming puno pero yung alibangbang, yung kamatsili, ano, tapos ano pa yung mga dito, kawayan nga ta, kawayan, ayun yung mga tumubo dito. Tsaka meron silang tanim na ano, kasaba, kamuting kahoy. Pag sinarbet, pwedeng kasaba cake. Pwedeng kasaba cake. Ayan. Ayan po, so yan po yung deep well kay kuya. Yung ano la, yung makina ng damo. Ito na yung mga gamit nila. So ibig sabihin, yung mga tao po dito, mababait. Wala pong nawawalang mga gamit po dito. Ayan. So, guys, may mga alaga po silang mga hayop dito. Baka. Ayan po. So hanggang doon pa yan. Diretso pa yan. Hanggang sa mga mangga na yon. Pero hindi ko na mapupuntahan yun. Layo na nun. Dito lang tayo sa kaya nating puntahan. So, ipapakita ko po sa inyo dito yung kanyang rice field.
Ayan po. Tsaka yung mga motor po namin, andun lang po sa kalsada. Iniwan po namin doon, kahit yung mga susi po namin, andun din. Kaya, mabait po yung mga tao dito. Wala pong nice people dito. Kami lang po yung nice. So, ito po yung kanilang bukid. Ayan po. Bukid po nila. Halos katatanim lang nila. Mga ilang araw pa lang po ito. Siguro, inaani po nito nasa mga kung ilang hektarya to. 40 to 50 kaban lang. Oo, siguro mga 40 kaban lang inaani to. Baka wala pang 1 hektarya siguro to. Sabi natin mga kalahati o higit sa kalahati siguro. So, tingnan niyo po kung gaano kaganda yung property na ito. Ayan po. Ganyan po kaganda yung property na ito. Ulitin ko po, 15 hectare. Presyo po niya 75 pesos per square meter. Wala pang 100. One title po. Buhay yung nakapangalan sa title. No extrajudicial. At tax updated daw po. Ayon po sa source po namin, si Boss Cedric. Ayan. So, panoorin nyo din po yung kanyang drone picture. Pasensya na po, wala pa yung drone video dahil hindi pa po namin naipaayos yung aming drone. Kaya, pagpasensya nyo po muna kung drone picture lang po yung aking mapapakita po sa inyo. Ayan, baka naman. DJI. Ayan po. So, hanggang dito po muna. At maraming salamat po sa inyo lahat. At God bless po.